Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Kung ipadayan ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod na kiniya, kay ang tanan padayan mahimong kahayag. Usa pagmatlon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Usa giingon, pagmatanan, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatangan ka ni Kristo o kahayag. Hangtod nga dili mo abot sa kahimtang, nga wa na siya'y laing kadangpan, dili usab mo sangpit sa Ginoo. Kini ang hinungdan nga ang Dios mutugot nga kita pagasulayan, aron taliwala sa kangit-ngit nga atong giatubang, kita mangita kaniya. Dili kita angay magpanuko sa pagduol sa atong manunubos, kay sa tanang higayon siya andam og tagana nga motunol usab sa iyang mga kamot diri kanato. Sa panahon sa imong mga kasakit, sa balatian nga imong giantos, sa mga kalibog ug pagduda, lito ka kining maong mga puong. Amahan ko, sa imong mga kamot, itugyan ko. Hunong na nagtumbo ka. Iba ka maluoy ang mga babaeng inosente. Yun yung gilaw ni Mayor Chua. Mao ni kwartahan. Mao ni ang porsyento sa mga babaeng na inyong gismagol o baligya. Gary, doon na tayo mga anak. Puro sa mga babae ang atong mga anak. Masa mo kayo mong bation kung sila'y mahimong bayad sa imong mga gibuhat? So may gusto mong na akong buhaton. Di ko kabiya. Mamiligdo akong kinabuhi kung mubiya ko nagbubuha. Biya sa maong pundok. Kung naghatag kang pili sa akong mga anak, biyai sila. Palihog lang. Kumuulis amo oy. Unsa mo pay atong dugayan nga ri? Day, wa kay mabhimuan ng tsuwa. Powerful kay na. Ay. Unsa na po kay epek ato yang gikuan nato no? Kalabad ba katus ulo o mahilo na pud taan ni? Kung sa to, may plano kang magawa sa pundok. Oo, Mia. Naibaw ka sa imong gihuna-una.
Nasayod ka kasi mong ipanulti ka ron? Gary, nahibaw ka na kung unsay mahitabo kung mugawas ka sa akong grupo. Huwag magawas na buhay ni akong bundok, Gary. Nahibaw ka niya na. Busa, kung gusto kang mapundo na lang ng imong edad karon, sige, buhata ang imong plano na muhawa sa akong poder. Kay kung imo ng buhaton, ingon ana ang akong pagbuhat nimo. Sige. Isulti ko mo sa ng delegadong butang na ipasapot mo. Father, sakop ko sa sindikato ni Mayor Chua. Sindikato? O, Father, si Mayor Chua magpalusot sa mga rugas o mga babae. Kinuha ko. Kung dili na ako madawat sa akong konsensya pa din. Daghan na kayo may mababayang na biktima. Giingnan ako sa kong asawa nga kung daangon ako aning negosyo. Pero adlo ko. Tingalipat yun ko nila. Di ko naundangan, di ko mamatay. Kung alang sa katarong nga imong tinguha, dapig nimo ang Diyos. Ayaw kadlok. Kung dapig nimo ang Diyos, walay makabatok nimo. Gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life. I'm captured by your holy calling. Set me apart. Mananapang mata ko. Traitor! Mayor, nakita ko na gustuhan ako mga mata. Nasigari ko ang pare. Nagkuyog. Kung siya akong bato nito. Mangutana ka pa? Patsa siya upaw. Tipia. Wad-an ng tawhana sa akong pananaw. Kay siya ang akong baba sa akong plano. Mayo, Mayor, kay nanggimog na akong kamo paggamit sa akong pistola aron pagpatay tao. Karon dayon, ayaw po may.
Chua, unsa ako ikalagad nimo? Lingkod palihog. Padre, aniya ako aron makikamigo nimo. Di na lang gud na mag-away. Kaya nag-away ba na ita? Wa baya. Nahibaw ko. Klaro kayo, ako ang imong gigo sa wali ganina. Ang Ginoo ay nakaibaw sa tanan, Mayor. Sa katapusang adlaw, hukman kita sa atong gibuhat. Mao ba, Padre? Padre, dead lang check. Pirmado ko na kini. Ibutang ang kantidad niya mong gusto para magamit sa imong renovation o sa imo bakang personal nga kinahanglanon. Ibutang ang kantidad nga gusto nimo. Bayran ko nimo. Ikasubo ko nga dili ko makadawat anak. Ayaw ko gawi ang akong kamot nga mugunit sa lawas ug dugo ni Kristo sa pagpakalawat niya ang kwarta nga gikan sa daotang pagi. Wala kay laing tuloy, Mayor. May daghan pa kong bulaton. Ako pa sa pare, gidawat ang tato ng tanyag ni Mayor. Total, para renovation na to sa simbahan. Di ba? Nagbando ka na to karon sa pagtalikod sa atong daotang mga binuhatan. Miingon siya nga kung kamo nakadungog sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Andam ba kamong mutubag niining tawag sa Dios? Mga kaigsuonan, talikdi ang inyong mga daotang buhat aron dili madunot ang inyong mga kalag dito sa impyerno. Daghan sa atong mga politiko karon, wa nay ko kahadlok nga mohimo og daotan. Yano na lang kaayo nila ang pagpapatay sa mga tao nga para nila makasumpo sa ilang daotang binuhatan. Mauni ang matang sa mga tao nga luog sama sa mananap ug balatian. Apan way daotan nga mulumtad, kining tanan may katapusan. Sakit nga way ikatandi ang silot sa Dios nga moabot sa mga makasasala.
Maghiba kami sa among mga sala. Kung itugyan na mo kanimo ang among mga kalag. No one else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Lucas 23:46. Kini mo ang katapusang pulong nga milibkas sa mga ngabil sa atong manunubos nga si Jesus siyang panghingutas diha sa krus. Maigsoon, pila ka nato nga dili makabuhi sa atong bisyo. Pila ka nato nga dili makabiya sa atong dili maayo nga mga binuhatan. Kay sa Jeremias 17:9 nag-ingon, kinsa may pakatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mo labaw nini kamalimbungon ug labihan kini kadautan. Busa ang tao nga dili makatugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, dili gayon magmalagpuson sa iyang tinguha sa pagbag-o sa iyang kaugalingon. Kay sa Roma 8:6 nag-ingon, ang paghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon. Apan ang paghunahuna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Mga igsoon, kung palabihon nato ang kinaiya nga tawhanon, dili gyud kita makatuman sa kabubuton sa Ginoo ug isalikway kita sa Ginoo. Sa Roma 8:7 nag-ingon, busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maghunahuna sa mga butang nga tawhanon. Kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman ini. Mga igsoon, kinahanglan itugyan nato ang kinatibuk-an nato kang Kristo ug papuy-a siya diha kanato aron kita dili na matintal sa mga panuway ug dili na kita makabuhat og dautan. Kay si San Pablo nag-ingon diha sa Galacia 2:20, gilansang ako uban kang Kristo didto sa krus. Busa dili nako ang nabuhi kun dili si Kristo aniha kanako. Ug kini kinabuhi ko karon akong kinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Busa mga igsoon, itugyan na sa Ginoo ang imong kinatibukan, ang imong kasing-kasing, ang imong kalag ug inang atong Ginoo. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Maing hapon kanatong tanan. Laing palag-uban nato karong hapuna o atong pagtukyon karon ang ikapito nga pulong sa atong Ginoo diha sa ibabaw sa krus. So, dinatudugayon. Sister Cheryl. Hello atong mga suki nga viewers dinhi sa atong tulumanon. Paghigmata. Hinaot nga mata gyud kaayo taron. Unya dili lang ta mata, nagmata physically, but nagmata sa dang atong espiritu. So mao ni atong buhaton karong hapuna ang pagtuki sa ikapito katapusang pulong sa dili pa maingon nato na wa gyud ang atong Ginoong Hesus sa kalibutan. I mean materially. So ato nang hisgutan karon unya nindot gyud og kung gaduka-duka na mo dinha pagkutaw na mo sa inyohang kape. Okay? Kay aron klaro gyud kaayo nga mata gyud ta niya makasalmot sadta. So there's a number on the screen. Text that number if you want to participate dinhi sa atong tulumanon karong hapuna. Pero sa dili pa Brad, akong i-greet si Ralph Perez og happy birthday karong yung adlaw ang iyang birthday nga taga Grover Beach, California. Happy birthday. O niya, may God bless you more. Oh. Happy birthday. Wala din nato ron makauban si Tatay Dodong kay duna ron siya ay recollection nga gipahigayon dito sa Lamak Multipurpose Cooperative sa Pinamungahan. So sa tanan ato sang i-greet ang atong main actor karong hapuna nga si Brad Nav nga maoy nahimong pare. Papel niya ron pare o niya Marikoy. Maing hapon nya maing hapon dito sa ato ang sister sa Lapu-Lapu City, si Sister Pasita Seno, og sa tanang taga Lapu-Lapu og sa tanan ninyo nga nagtan-aw karong hapuna. So let's begin. Ato sa lang dapiton Sister Cheryl nga kung doon na mo'y mga maayong reflections usab nga gusto ninyong i-share kanato, palihog i-text ako og dili ba i-message lang dito sa tuang Facebook Live, CCTN 47 Live. Yes, unya kay baw ka, nakighinabi ko gahapon sa mga OFWs sa Hong Kong, sa atong mga sisters diya sa Hong Kong, o gatong text nato Brad, ni atong niaging Lunes about a heart that is repentant, a repentant heart. Unya sa Binisaya ato, giuhaw ang Dios sa mahinulsulong mga kasing-kasing ako dyan nagamit gahapon. Praise God. Praise God. So, ang ikapitong pulong sa dihang naana sa ibabaw sa krus, himalatyo ng atong Ginoo, ningon na siya giuhaw ako, og ningon na gyud siya nga natapos na. Apan, sa wala pa siya mubiya, iya yung gitugyan ngadto sa amahan ang iyang kalag. It is an act of surrender gyud, no? To the will of the Father. Oo, niya to mausad ni nindot man kayrong adlaw kay sa wala pa mi ni anhi ni Brad Alan ni agi man mi sa St. Peter's sa Imos
dito mi sa inahan ni Father Edgar Pulotan, igsuon ni Monsignor Boy Alesna ang katong inahan ni Father Ed nga among gi adto dito. Unya, what a beautiful passing, no? Yeah. Nindot kaayo niya. I should say it was a crossing. No? May sama na to sa crossing lang ba, no? Unya, nindot kaayo kay makita nato nga dinha sa pagtaliwan ni Ma'am Pulotan, no? Kanang makita ginato nga even the family, ang iyang pamilya, naka-witness gyud kung unsa ka happy, unya malinawon gyud sa iyang paglabang dito sa pikas, maingon na tong pikas spiritual realm. Okay, ang body nawa naman, ang bayanan di naman magamit, no? So mao na nga they saw the facial expression of joy and excitement, unya mao gyud na Indescribable. unya mao gyud na ang among gi panaghisgutan ni Brad Alan kaganina nga kaning nindot og dili ra day na mudangat nato, kinahanglan jud sad nga pangayoon jud. So dinhi sa kamatayon ni Kristo, bisag niingon na siya sa sixth last word nga it is finished. Niingon na siya it is finished, pero wala gyud niingon nga okay, mission accomplished nako, pero wala gyud niya gitapos. Final word gyud niya is I surrender my spirit to you. I commend my spirit, no? Unya nindot kaayo. What a beautiful way to die. Gani akong gingon ni si Father Edgar kaganina, Sister Cheryl, nga sana all, Father, no? nga pag-abot sa atong higayo, sa atong oras usab, ingon ana unta atong pag-ampo nga mahimong malinawon o kining madawaton tang mo tagbo niya ng ato ang katapusan ba. Unya mo tong niingon gud ang mama gyud ni Father, niingon gyud diocese katong iyang igsoon nga babae mo kay istorya ba, si kinsa ganito cha oo, ingon gyud siya nga pangayoon gyud nato, mao gyud na isulti ni mama para pag-abot sa panahon ato ng pangayoon ang malinawon nga pagtaliwan. And I think nga kanang confident kayo ba dinhi makita gyud nato sa pag-entrust ni Jesus sa iyang espiritu. Now this is now the unification of Jesus to the Father. Unya mausad unya ni ang ato gilauman nga unification of our spirit and God's. That is exactly why we need to have this spiritual preparation. Kay kung buta itong una-unaon, ang kamatayon, whether we like it or not, moabot mo yun sa itong kinabuhi. That's true. Unya ba kanang kato siya, iyahang lapida was already made 5 years ago. Unya, everything, unya nindot man kayo kay spiritually prepared siya, lakip na sa datibok niyang pamilya. So the day before siya nitaliwan, nagkahugup yun ang tanan as tang tagagawas ni uli pag yun niya gipahimutang ang tanan ba dito sila pinangaywa pasaylo nakaingon nga I love you, naggather sila niya ningon sila nga ayaw nagka-worry, no, di na mo worry nga okay na, you can go ahead and you know. In hindsight, sis ba, imagine ang mga igsoon niya, mga siblings, gikan sa gawas, gikan sa Estados Unidos, gikan sa Canada, pero na mauli din ni, dili tungod ni anak, kundili pagtambong sa ilahang sacerdotal sa ilang igsoon, ni Monsignor Boy Alesna. Yeah, his 50th. 50th. So moto'y tuyo lang mo tambong. Pero wala damha nga nahugdag reunion niya, katapusan ng reunion kay mo. Unya, ang nakita pagyud sa mga anak kay ni turn ang pupil ni ang iyang mata og blue, green. Unya, gipredict naman to. I don't know if it was a prediction or a wish ni Father Edgar nga
mutaliwan iyang mama sa feast ni Saint Joseph. Mhm. So mauna nga o kang Mama Mary to. Yan doon na may green. Siguro na sad si Saint Joseph. Kanindot, no? And so sometimes Brad makaingon bi ako Brad nga kini bang masakit ka? Mhm. Nindot sad nga masakit ka. There's a It is a blessing in oh, disguise. it is a blessing kay nga naman. Unlike accidents, ang accidents God, dili manggug ka makareceive ng anointing of the sick. Di ka makareceive og communion. Unya dili sad maka-prepare ang tanan Yes. spiritually. Yes. Lahi isad siya, no? So nindot gyud nga maandam dili lang ang mutaliwan kundi ang tibuok gyud pamilya, Amen. no? So mo nay kung atong itandi sa sitwasyon dito ni Kristo sa ibabaw sa krus. Si Kristo andam na kay siya ang mga disipulo, ang mga sumusunod ni Kristo ang wa makapangandam. Kay nangahadlok mga isda na nibat mangani wag magpakita. Tang na sila nangawa sila. And pero ug tan-awon bitaw nato ngano niingon siya complete surrender si Jesus, no? Kay ngano good brothers and sisters makita nato nga up to the end, no? Jesus was surrendering himself and he was obedient even up to death. Amen. Maog yo'y nakalahi ba niya. Kung mamalandong ta diri sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, makaingon ba ta nga obedient ta dinha bisag naa ta sa kasakit kanang usa ni ka pangutana, no? Kay many of us din gyud ganahan og suffering good brother. Kita ganahan kanang maog yo'y iampo na to nga ay kanang tangtango na lang ta ni nga mga kasakit, no? Tangtango na lang ta ni kay we don't want any form of suffering. Mhm. And yet Jesus makita ginato ang iyang example, no, up to the end in pain naagyo diha makita nato ang iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa amahan bisan pa sa kasakit. Pagkamasinugtanon. Kaganina nagtambong tagmisa sa nung time mass nato si Father Jasper ang nag officiate sa mass. Unya, what struck me so much, Sister Cheryl, I was listening to the prayer of the priest, presiding priest ba, Father Jasper. Ako minumduman nga dito, part of his prayers before sa consecration is praying to the Father, telling the Father that we have lost your friendship because of disobedience. Yeah. We lost the friendship of God because of disobedience. And Jesus, part of his sacrifice was pag-ula sa iyang dugo. Ug unsay prayer ni Jesus sa paghatag niya sa kupa sa mga apostoles, ningon siya, muinom kamo niini. Kini ang akong dugo ngay ula alang kaninyo, ang dugo sa kasabutan, the eternal covenant. So God along salvation history made covenants with his people, with his chosen people, and yet Jesus declared in his last supper, upon turning the Passover into the Holy Mass, the Holy Sacrifice of the Mass, iyang giingon dito nga ang pag-ula niya siyang dugo, maoy katapusan nga kasabutan, the eternal katapusan o way sa ng eternal sis nga way kinutuban o the eternal covenant. So the Holy Mass, that is how holy the Mass is, because this is when Jesus offered himself up, body and blood, soul and for divinity, our yes, salvation. yes. And this is the eternal covenant.
Kasabutan. Kasabutan, one eye line kasabutan. Kana mo'y katapusang kasabutan nga iyang gihatag ka nato, iyang murag gihimog. It's not only a contract. It's not only an agreement, but it is a covenant. It is much deeper than a mere agreement or contract. A covenant between two hearts, two lives. Unya, ang nakanindot manggod kay aning ato banggi sa ulog nga Koresma ba kay makahinumdum bitaw ta kini bitawng pag-offer ni Jesus sa iya bitawng kinabuhi kanang giimpas gyud niya tanan ba brad pagkanindot yun giimpas tanan wala gyud data-datahi unya wala gyud gibayran og bulawan or salapi or gibayran kanang usahay bitaw kanang gibayran na ko na imong tibuok utang unya ang ibayad mauni nga kantidad mauni ana no, it's not like that. The payment is the body and blood of Jesus. Mauna nga angay gid unta ta nga kana bitawng ato bitawng hinuklog gani nga no, our salvation cost the life of Christ, of our God. Yes. Unya to kanang mao gyud ni nga kinahanglan karong mga this season of Lent mamalandong yun ta aron yun ta maghinulsol sa atong mga sala unya aron ini ka Easter mapuno og yun ta sa pagpasalamat. Amen. No, pagpasalamat kay kanang wala data-datahi ang atong utang, gibayran in full, no, through the blood of Jesus on the cross. Pagkanindot. How did you spend your Sunday yesterday? Oh. No? Nisimba ba kita igsoon sa atong pagsimba unsa may namatikda natong kalainan sa ubang mga Domingo sa pagsimba nato kagahapon. So manindot kay tanan ang atong recollection nga gihatag ni Father Mar Balili katong miaging Miyerkules. Kay yadjong gi-explain unsa man ang inyuhang gipapinditahan nga lukay. Unsa may buot ipasabot di ana. Unya, kung nagpabindita man mo, asa man ninyo gipamutang? Sa altar ba o sa pultahan? Nagkabahin. So, he explained nga, kini di ang Palm Sunday, supposed to be, in the liturgical sense, ang ilang gigamit na is Passion Sunday, it's not Palm Sunday. Pero sa tua, sa atong naandan, Palm Sunday, kay mo man pagpindita sa mga lukay. Yes. Unya, kay wala man tayong mga palma man yun na dito sa Israel itong higayuna. This is a sign of welcoming somebody distinguished. Kanang palma, Brad, family na as coconut tree. So mauna nga diri sa atoa kay wa man lukay na atong gigamit. But it is meant to welcome. It is meant to as a sign of respect to somebody in authority. So mao na ilahang gisugat kang Kristo sa pagsulod niya sa Jerusalem. Nya makita gyud nimo no nga kita nga maoy mo hudyaka nga mo welcome ni Kristo, maorasad ang mga klases tao nga maoy mo BI og mo nagpalansang sa krus. So the same. So mo tanata because we can be in church, we can be kneeling, we can be like really repentant and going through the rituals and traditions that we have, pero iniguwa nato posible nga tuata dito ga Via Crucis pero ang kuyog dili asawa or dili ang bana, no? Mga igsoon, ang atong dula sugilanon karon nagpakita nga angay natong barugan ang atoang pagtuo sa atong Ginoo is labi na sa Eucharistia. Barugan nato og dili nato talikdan agig binayran sa mga butang sa kalibutan. Mao toy gipakita sa atoang dula sugilanon diha
Yatagag kinabuhi ni Parikoy nako si Brother Nap nga iya yung gibalibaran ang gi-offer sa iyaha nga kwarta aron lang sa pagbali sa iyang baruganan. And it shows commitment. Mausad ni ang obedience nato diha ni Kristo magpakita gyud og commitment. Commitment to obey, commitment to follow Christ, commitment to align our knowledge with God's ways gyud ang iyag yung mga paagi, ang iyag yung mga hiyas maog gyud sundon. Amen. And this is the best way. This is the best time to put that into practice. We have already entered into Monday of the Holy Week. Pila na lang kaadlaw ato ng pagkasaulogon o ato ng hinumduman ang dako kayong sakripisyo nga gihatag sa Ginoong Hesus alang kanato. So nindot kay na ng pamalandungan nato nga unsa may angay na kong usbon, unsa may angay na kong buhaton as an offering, as a way of offering to the Lord karon nga si manahuna. Tinuod yun na, Brad. I know of, I think I've shared it with you. I'm not sure if I shared it with you. Pero nindot og ipaambit lang sad nako no kay kanang nagkahinigugmaay ni kaayo silang duha. Sa ilang panaghinigugmaay naka-attend sila ulos-ulos og Walking with Jesus seminar. First, ang babae ni attend, dayon ang lalaki mo ni attend. Pagguwa sa babae, pagguwa sa lalaki. They decided most recently nga magbuwag na lang sila. Unsa may sitwasyon nila? They're both married. Silang duha to different persons. Pero wala na kanang murag dagko na ang mga anak, dagko na sa dang anak diri sa pikas niya, nagkaabot sila, nagkagigmaagid silang duha. But now they want to do the right thing, and which is to really preserve the soul more than give pleasure to the body. Nga ang body mo ingon jud nga kita na lang good, no? O kita na lang. Usahay man God, we can be deceived by the word love, by the feeling love. Kay sagad nato isip mga tawhanon kay ta sa tanan nga atong tan-awon kanang gugma from a human perspective sa atong pagbati. We forget that love should be modeled after God's love. Yeah. So nindot kay tan-awon ang ilang gugma sa isig usa kay I love you very much that I don't want your soul to go to hell. And then the other one says, likewise, I don't want you to go to hell. So because we both would not like each other to go to hell, we will do the right thing by separating. So it's no longer just emotions. Yes. No? So, having realized nga sayop ditong ilang ibuhat nga gugma, kay dili man to pattern sa gugma sa Dios, karon mas ni gawas na ron ang matuod nga gugma diin, gusto nila sa isig usa nga mahilangit dili mahimulag sa Ginoo nato. Unya pagsulti nila ana, Brad, ako may nito kong luha. Nga murag kanang nakadaig yun ko sa ilang gibuhat, sa ilang hukom nga magbuwag tungod ni anang nga maong katarungan, og nakaingon yun ko nga how painful it is for the flesh, for the body to experience separation, pero ang body ay mas separated. Ang kalag dili. Ang kalag will experience union with God. Amen. Kay ang sala and disobedience makaingon man og separation. Separation, pero spiritual separation is more painful than the carnal separation. Yes. No. So kanindot gyud sa ilahang gibuhat. Painful gyud pero
nindot og maingon yun nato honorable kaayo ang ilahang hukom. So there's still hope in the world today, Sister Cheryl. Napagyapoy paglaom kay bisag usaon to gunahon na ba daghan man kita mga negatives nga makitaan sa tong palibot, labi pa sa mga balita, bati kay sa tanan apan manindot kayong palandungon nga duna pa day paglaom ang kalibutan kay duna pa may mga sitwasyon ngingon ana pananglitan katong kaganinang among naduaw dito sa kang Father Edgar nga haya sa yang inahan. It was very heartwarming nga duna pa rin na ingon ana ba nga klasiha sa kamatayon gani. And it is still very possible. Moto nakaingon jud ko nga unta Father no kung mamatay ko ingon ana sa dakong kamatayon. No? So subo man kayong palandungon ko natong kalibutan. Murag, we are so drowned with so many problems, with so many negative happenings ba, nga usahay makaingon ta nga naunsa na ng kalibutan. Oy, karon. Unya imbes Holy Week, mangita sila og Holy Vacation. Pero hinaot nga ang bakasyon nga giplanuhan sa atong mga kaigsuunan makapaduol nila sa Dios. Amen to that. Amen to that. Hey, by the way, ako rin i-remind na itong mga members sa Oasis of Love or anybody who'd be interested to join us tomorrow, 2 p.m. ato ta sa Tanchan Gardens. There is Tanchan Celestial Gardens. There is sa Banawa. Para sa itong mga kaigsunan nga miyembro sa Oasis of Love, especially Batch 83, no? And Batch 84. So 4 batches ni ang maingon na tong active karon since the pandemic. So batch 80, 81, 82, 83. O karon bag-ong graduate sa 84. Oh yeah, 84. Oo. Kaya upcoming karon sa June 85 naman eh. Yes. Yes. So ugma magabot-abot ta, mag-assemble ta alas 2 sa hapon adto dito kay magdungan ta isip one community sa Way of the Cross, 14 stations ato ng Suruyon. Nya pagka Wednesday daghan na kitag mga unsa ni mga activities dinhi sa CCTN mismo. And let us not forget beginning Thursday, Friday and Saturday kada buntag ni ana sayo alas 7 sa buntag doon na tayo gitawag og kanang mga pag-ampo nga sa tradisyon natong kinaraan ba. Oh, so naana diri sa CCTN inig Thursday ang washing of the feet o ang the Lord's Supper. Magsugod na ang Triduum na to ang Easter Triduum magsugod sa Thursday. Pagka Friday alas 3 mag-abot ta diri sa CCTN usab ang second part of the Triduum. Unyang sa Easter sa Black Saturday sa Easter I think it's 8 o'clock ang ato ang misa niya na sa Easter Vigil Mass. Unya sa kadlawon sugat na sa Domingo. Apan diri sa CCTN dili na ta magsugat pag Domingo sa kadlawon ato na nang isumpay na ta sa after Easter Vigil Mass dito na tagsugat. Okay. So nindot kaayo makanindot kaayo ang celebration yet. Let's not forget unya sa Biyernes magsugod sad ang novena sa Divine Mercy. No? This we have to really include in our start mo ni ang ending pohon gyud ang Domingo sa Kaluoy, Divine Mercy Sunday. Yes. Nya karon naapa we have to avail of the mercy of God instead of the justice of God. So ato gyud ning mangayo gyud sa kaluoy nga kaluy-an gyud sa Ginoo. No? So karon in our reflection of the seventh last word, mamalandong ta in what way nahimo tang obedient or disobedient sa Ginoo? Because
Yeah. Yeah, please. Because disobedience will cause us death. Death spiritually. Mao na ang Separation kamatayon, from God. ang kamatayon sa espiritu. Because we can still be so active and so fully alive and yet disobedient to the will of God. Unya ato gyud ning pamalandungan diing dapita ta nahimong disobedient kay dinha sa atong pagka-disobedient namatay ang espiritu ngunya dili gyud ta makahimut-an sa Dios. We only please God. Mao to Brad ma-struck gyud ko no kay ang Ginoo ba di gyud ni maingon nato nga ikaw kay baka mo sacrifice maingon ang Ginoo I can do so much more than you because look at what I did to give you salvation. That is how much I love you. Unya to kita nga tao giunsa man sad nato pagpakita ang atong gugma diya sa Dios. Kay maingatag unay gugma ka sa Dios. Unya dayon ang atong gibuhat sukwahi sa iyahang kabubuton. Dili gyud ta kaingon nga obedient ta. Unya anharaman tayo kahimutan sa Ginoo kung masinugdanon ta. Mao ni nga kani bitawng pagsugot labi nag apilan og pagantos murag nagiti Kay bawa man gud ang Ginoo gud unsay sakto o unsay angay natong buhaton. Kita man joy masupilon ng gyud panalitan lang ha. Sud sa pamilya, ang ginikanan nakibaw jud unsay makaayo sa iyang mga anak. Pero moabot gyud ang punto ng anak mo rebuilde gyud na kay wapaan nila makita, wapaan nila maamguhi kung unsa gyoy angay nilang buhaton unsa gyoy makaayo sa ila. Pero ang ginikanan tungod sa iyang experience kuno sa iyang kasinatian, nakibaw na siya nga sayop na dong ayaw na nagbuhata. Sama ni ana ang Ginoo. Ang Dios nato, kay sayod man siya sa tanan. Muna nga nihatag siya nato og mga buluhaton or mga mando, balaod, para makapaton kita og kinabuhing way katapusan, kinabuhing magmalipayon sa way katapusan. Kay kibaw naman siya daan. So please obey this. Mo na doon na rules, doon na commandments, doon na balaod. Unya kini bitawng pagdawat sa mga sakramento mao man ni punggasan sa sanctifying grace. Unya kanang daghan yun kaayo ron Brad. Di ka mo tuo Brad. Laliman ka gikan sa apuhan, moadtos ginikanan, then nangapo na lang sad. Unya ang mga apo na tuhod, pulos way kasal no asud sa panimalay. Wa ni dawat sa sakramento sa kasal. So makita nato nga obvious kaayo no. Mora og a family of disobedience gyud unya. Dili gyud kamando ang ginikanan nga mo nay buhata kay utro man pod sila nga disobedient. So mao bitaw na nga mutudlo ang mga ginikanan ron nga mga bag-o nga maoni tumana ni ninyo sugot mo aning mga ingani nga mga mando pero di gyud mo patuo ang mga bag-ong tubo tungod kay ang mga ginikanan mismo wala man sad bad examples. Yeah, they're bad examples. So mao na nga Father MM ni ingon nga ang mga bag-ong tubo karon feeling entitled kaayo pero og ang mga batan-on may pasultion di man na entitlement kanang kamao lang gyud may mga tarungan kay kuan naman gyud di man sad mao ana they reason out pero actually reasoning out which is also another form of rebellion. Ana Oy, shout out there. Doon na tayo laing i-shout out. Si Brother Jess, Sister Susie. Oh, Sister Tess. Oh, si Sister Tess. Mga suki nato. Oo. Yan, doon na tayo nadawat na rin ang text message. Gikan sa mga suki sa taga-Talisay. Oh, Sister Oding. Oo, yun siya. Brad, sis, ako, way bakasyon. Basta pobre. Balay lang. Nilaylay. Why time happy? Pundos balay lang, Brad, sis. Sis, ako ka masultihan. Dili ang pagbakasyon mo'y makapawa sa laay. I tell you. Tinuod, sa ato ang paminaw, tingali murag naluoy ta sa itong kagalingon kay watay kwarta, di ta ka do sa beach, di ta ka do dito sa laing naso, di ta ka do sa
beach resort para pag-spend sa tuang Holy Week. But I tell you, that is a blessing. That is your blessing. Kay nakasuway ko ana sis sa una ingon ana sa dakong kinabuhi, pero karon ako naamguhan nga pagkadakong sayop di ay ni ato karon ato na ning pahimuslan ang imuhang pagkapundo di sa balay, pahimusli na mag-reflection ka diha, ana ka diha, mag himuan na nga panahon, tagaig panahon ang imong pakighiusa sa Ginoo. Na ako'y suggestion, Brad. Kanang nindot kay Sister Odeng kon suwayan ni nimo. Kanang pagbutang diha og bangko. Unya imagine nga si Jesus naa dinha. Nibisita nimo. Nya istoryahe sa tanan nimong gibati. Kanang imong gi-text namo mao na isulti ni Jesus. Suwayi daw. Unya nga ingna dayon, Lord, kanang ni argue ko dire. Nya mao ni akong gibati, mao ni ana tanan. And imagine him right there and really listen to what he is going to tell you. I think it's going to make your reflection even more meaningful. So wayeses. By the way, i-text ra ni Brad Alan ang imuhang address. I-text ko na asa inyo dapit. Lagi siya diri si nga, I pray fully para sa self nako. Unya mo, she never misses praying. But you try it this time, sis, no? Sulay ko, no? When we pray, pray for other people. Yes. Not only for ourselves. Yes. Make it an outward act para sa uban. An act of love kay kanang di man ka pwede nga mo gawas. Unya, make it as an act of love for others. When we pray out of love for others, kanang nagpray sad minimo karon nga kanang act of love manggod makakalis sa tanan sad nato nga mga sala. Yes. Okay. Yes. So kaning natay pangutana para sa atong mga viewers. Do we commend our spirit to God on a daily basis? Kay ang kinigod mga kuan man sad ni mga ang sad Brad ba? I always talk about levels of conversion, pero kini siya god kini bang crucifix is the union of God and man. Is the union of God and man. And so without Christ, no suffering is maingon na to worthy. Nag-antos ta na ang antos nga walay Christ nga atong gihalaran ni anang maong pag-antos, ang kanang pag-antosa wala gyoy bili. Ngano man kay kanang kung dili na para ni Kristo, mapuno gyud ta sa reklamo ug bagot-bot ni ana. Unya, when we are complaining, the suffering becomes worthless. But if we offer that like we are partaking of the suffering of Christ, nya gihad na nato para ni sa kalag ni kuan or para ni sa natay gihalaran na mahug nga ang maong pag-antos dunay meaning. Kini bitawong kasagaran na so far na ako'y mabisita nga cancer patient bitaw Brad. Unya kining cancer patient nag-antos, nagpingit sa tumang kasakit. Unya makaingon ko ba kung kanang pag-antos dili bitaw ma-offer, mahugra siya nga kaanugon lang. Pero ug ang pain ug ang suffering atong ma-offer to someone else, kana mahug na nga do na siya'y merito kaysa wa man gyud gyapon kay mahimo, sakit naman lang gyud kaayo na di man gyud na matangtang ng maong sakit, bisag muhilak pa kag maayo naara man gyud gyapon ang sakit, may pagmoingon na tag kaning sakita Lord para nini kuan
para ni sa kapasayloan sa mga sala sa akong mga katiguangan, para ni ana bitaw. And that gives value to your suffering. Yes. Like the suffering of Christ, it was not a pain like just pain and the kanang the scourging nga ang iyang panit nga haslot na sa tungod sa latigo, unya ang iyang agtang na puno na tusok sa tunok, ang kamot nga napuno sa dugo tungod sa agi sa lansa o sa tiil sad, that had a purpose and that was offered for you and me for our salvation. So mao na nga iya gyud nang giantos tungod kay duna siya gioferan o gibayran nga mga sala. O unya kita sad when we suffer and when we are in agony, whatever it is, whether it is relationship, whether it is financial problem or health problems, when we offer it, it will have its merit instead of just in pain, writhing in pain, or complaining about the pain. There is a situation, sis, na most of us miss. Ganing usay kaning pagkawad na to. Nga, kung basahon na to ang Biblia, ang pulong sa Dios, ningon gyud diha, bulahan kadtong mga alaot. Blessed are the poor. Blessed are the poor. Kaya nga naman, naasa to ang sitwasyon, mahimo na tong i-offer sa Ginoo apan ang tinuod nga nahitabo karon, kung naagita sa kalisod, nagita sa kining pagsuway, nagita sa kaning mga problema, manghimaraot tinawon ta. Muriklamo ta sa Ginoo, usahay pa, mamasangil pa ta sa Ginoo. Masuko pa ta sa Ginoo. Amen. Pasangilan pa na tong Ginoo. Instead of offering that to Him in payment for our sins and those of the sins of our family, dako pa kayong napahimustan pa natong dako ang atong kalisod. No? So this gives us the opportunity to offer ourselves kaning atong pag-antos ang atong mga kalisdanan, pag-offer dito sa Ginoo, agig pagbayad sa to ang mga sala o sa atong pamilya. So that is actually an opportunity. Dili na nga mamalikas tinuon, mangaway ninon, manghagis tinuon, sayang kastanan. Yeah. Unya to brad, no, if we look at the crucifix and our own salvation ba, sa naluwas kita tungod sa sakripisyo ni Jesus diya sa cross. Unya kung ato nang tan-awon tungod ni ana, unya mo ana na ta mo pledge na ta. Kay ning kanta nato sa Quaresma Diyos na mo sa kaluoy. Ikaw ang amo. Unsa to nang chorus ana? Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami. Ang sala gidumtan mo ana nang gidap ato nang yung i-pledge kay the faculty of the soul, we have the intellect and the will. So kinahanglan ang will mo involved na gyud ani, dili ra ni ay gibati manggugkog ko ano niya atong butangan atong katarungan mao ni nga moingon na unya bisag giunhan jud ko niya ini kumpisal ba bisag giunhan jud ko unya bisag dili jud akong saan niya ako jud jam pasaylon atong butangan og katarungan ba. So no matter what mo ana na ganita gidumta na namo ang sala. So I don't like disharmony in the family. So I will ask forgiveness even if I think it's not my fault. No? So, no more na gyud. I'd like peace, I'd like love. I'd like harmony in the family. So, ang sala, gidumta na mo, dili na mag-usab kami. Mao na Brad, magsugod na dinha ang sanctification, ang paglakaw diha sa pagkabalaan. It should come with an intention. Amen. A desire. Maglakaw na dinha sa pagkabalaan. Unya, inig ka, naglakaw naman ta sa pagkabalaan. Ang muending ani dito sa Easter Sunday, the glory of God manifest in us na. Because maingon naman ta, huy, kanindot nimo, kanang I see, you are very kind, you are very loving, and so the glory of God is already shining in you. Nakita na ang mga buhat ni Kristo. Si Kristo ni manifest na naanag mo. Nakita na ang mga kaayo
ang mga ang kanindot sa kasing-kasing napakita din sa buhat. Kaya ang pagtuo nga walay buhat, patay. So, nya nabanhaw man ta ni Kristo. Dili naman ta nagpabilin nga pildi kung dili nagmadaugon si Kristo over sin and death. So, as children of God, as sons of God, as daughters of God, kinahanglan nagmadaugon sad ta over sin and death. Kaganina sis ba? Oh. Sa haya sa mama ni Father Edgar ba, no? Niya, niingon ni Father Edgar, kagabi ba, wa jud mi magdahom. Pagkadaghan di ang tao nga natabangan sa among inahan, pagkadaghan nga naghatag og ideology nila, nag-witness dito nga ako, dako kay siyang natabang nako, hantod karon dunap ko'y utang, ako pa na ko mabayaran niya. Unya, dito nila nakita ang pagkamatinabangon dahil silang mama nang sulpot na paghaya o nanugilon sa kadaghanan. Ilang gisugilon kung unsa ka maayong tao di ay ang ilang inahan. That gave them comfort. Unya, agi sad unta taana, no? The glorification of man tungod kay ang presensya sa Dios ana agyud makita diha sa iyang kinabuhi. Ana mao tong daghan kaayong miadto ni hatag og eulogy, nagpadayag nga gitabangan sila. Pero it was not actually to glorify the person nga namatay, ha? Ang ilang glorify actually ang Ginoo. Gipaagi lang dito sa tao. Kay ang katong inahan nila ni Father Edgar, iya man tong gihimo para sa Ginoo. Exactly. Kay dili man to niya buhaton kung wala pa ang Dios nagpuyo sa iyang kasing-kasing. Oo. So, gani katong gisulti ni Father Edgar ba nga iyang mga alahas. So asan mga alahas ni mama kapagadagan na to? Naunsa ka man nga nahurot man ito sa rindahanan di ay kay iyang gipadabang. Gitabang man sa mga kabus. So nindot kaayo kon ang life story dili lang kutob sa paghinulsol kung di ni adto sa kabaguan unya paghuman na bag-o nahimo ng manifest ang himaya sa Dios makita na sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Kanindot ana brad oy. Nangandoy jud ko ana brad nga kana bitang we don't look at God as distant and far. In other words, God is already in us and God manifest. The glory of God manifest in us. Nindot kaayo makita ang himaya sa Dios diri sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. And this season is so beautiful that we are able to reflect, repent, no, have that remorseful heart, and then have that grateful heart for the sacrifice that Jesus did on the cross to offer us salvation and eternal life. How beautiful, no? Pagkanindot yun. Kaganina lagi, wa jud ako damha Sister Cheryl nga sa pag agi nato dito sa punerarya kaganina. Ang ato ram jud tuyo aton ta nga kining makighiusa ta sa kasubo sa pamilya, no? Pero nakita nako ni Father Edgar sa mga igsuon, there was not a trace of really being sad, no? Ingon sila kagabi nang hilak mi kay nakahilak kuno sila kay sa mga gipang share sa mga katawhan puno ang ilahang pinakadako man to nga room dito sa St. Peter's dito sa Imos napuno sa mga gustong mupadayag sa ilahang pagpasalamat ngadto sa namatay in town. And there was only one instance that I was with the mom of Father Ed. Unya, ako to yung gihagkan iyang mga kamuti ko. So sa ako yun i-honor ng mga kamuta kay pila ka kaputahi ang naluto ani para isilvis pamilya. Pila ka mga tao ang
gipikpik ani, ang giamaman ani, ang gigakos aning mga kamuta, no? And how many lives have she touched? Ana ba? And so, one of the things nga kanibitawng kamatayon ni Kristo ba, makapang-reflect yun ta, kung kita, when it's our time, can we say kay si Jesus fullness man gyud of life tong iyaha, ay kanang nangayo og mga masakiton, basta daghan gyud kay siya gibuhat, no? Awaken people and make people return back and remember their divinity, nga dili ilang gyud lawas ang tao, duna joy kalag, and he has shown us examples in so many ways gyud. Unya mao na nga makaingon gyud ta, Jesus at 33 years old, even up already 12 years old, he was already trying to already fulfill a mission-filled life, a purpose-driven life. Unya sa iyahang bahin at 33, mission accomplished siya. It is finished because he knew unsa gyud ang tumong sa iyang kinabuhi. Kita sa tingali, no? Makapangutana ta. Because he, in this seventh last word, he said, I commend my spirit. Can we say, ang atong kada adlaw nga pakigbugtaw ning kinabuhi, ato bang gitugyan ang atong kinabuhi in surrender? Do we surrender our will to the will of God? Do we surrender our plan to the plans of God? Or kanang ato ra bagud gihapon ning plano, kita ra bagud gihapon ang nagbuot, o wa gyoy laing makabuot kung di kita gyud kay maing laki kay ta, so patuyang ra gyud ta sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So brothers and sisters, in this seventh last word, we reflect once again as we move from Holy Monday to Holy Tuesday until Good Friday and Easter Sunday, we reflect on whether we have aligned our plans to the plans of God. Are we aligning our will to the will of God? And so we can honestly say, I commend my spirit to you, O God. Kanang makaingon bata nga ang atong kinabuhi, matagutlo sa atong kinabuhi, atong gisurrender, atong gi-consecrate dito sa Dios aron mahimo kining ang atong kinabuhi pwedeng magamit sa Dios for His purpose, not our own purpose. Kay kasagaran yun, moadto man ta simbahan, Brad. Unya inig adto na to sa simbahan, Brad, dili man tang moingon nga, Lord, I am here. Your will be done. No? Here I am, Lord. Unya kanang do with me as you will. Di man ta mo ana, kami ingon man ta, Lord, I am here, Lord, and I am here so that you, Lord, will do my will. So yeah, kami ingon man ta, Lord, ani Lord, kuan Lord, kana ana Lord, kay ani Lord, na mang-order man na sa Ginoo. Oy, doon ako'y text message na gikan sa Caritan family. A blessed Holy Monday to you, Brother Alan and Sister Shirley. Warm regards to Tatay Dodong and Nanay Dayan. Gikan kini kang Brother Jess, Sister Tess, and Sister Susie Caritan, who are watching us now. Brad, our time is almost up. Can we open to Acts 17:28? Acts 17:28. Sister Susie, hello. Mintras nag-open si Brad Alan. Special greetings for you, Sister Susie. May God bless you more. 17:28. Binisaya lang. Acts 17:28. Okay. Kay diha kaniya kita may kinabuhi. Og naglihok, og nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. In Him
As someone has said, in Him we live and more And move, move. and exist. Yes. In Him we Uya live. kaniya, kita may kinabuhi, ug naglihok, ug nahimong mao kita. Yes. So we cannot be without God. Everything is about Him. And so it is but proper, righteous, appropriate, no, that we consecrate and commend ourselves to Him who owns our life, who owns our breath. Amen. Make this year different from the rest of the years before. Let us make this Holy Week the holiest that it can be. Let us make ourselves part of that holiness in this Holy Week. Amen. Sisters and brothers in Christ, as Jesus showed us, to the last of His breath, He commended His Spirit to the Father. Unsa may atoa, usab, naangay kahambuhaton. Maghuwat pa ba kita nga matapos atong kinabuhi? Usa kita mubuhat sa ingon nga sa pagtuboy sa Ginoo, sa Dios ang atong kinabuhi? O sugda na ba nato karon sa pagtuboy sa atong kinabuhi ngadto sa ato ang Ginoo? Mr. Cheryl, Yes. I would like to request you to do us the honor of a closing prayer. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. O langit ng Amahan, dagang salamat sa imong paghatag sa imong bugtong anak aron maluwas kaming katawhan. O Dios, oh Jesus, you have given us a very beautiful example of what obedience is. No matter how painful imong gituman ang kabubuton sa Amahan. Hinaot o Dios nga ang balang Espiritu Santo maghatag na mong kadasig, kaisog sa pagmasinugtanon sa kabubuton sa Dios. And may, O Lord, may this Holy Week make us more reflective so that we will appreciate, value the death of Jesus on the cross and see how obedient, O Lord, you are, O Jesus, to the Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And may our viewers this afternoon grant everyone watching the show and to those who are going to be watching the show, grant us all appreciation for the sacrifice of Jesus on the cross. Nga unta mahimo kaming tanan nga masinugtanon gyud sa kabubuton sa Dios. To God be the glory, glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O Lady of Sorrows, make us understand the misery that you experienced at Jesus' crucifixion, that we will be able to reflect on the sorrow, on your sorrow as well. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us poor sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. And at this point, we would like to encourage everyone, let us continue to be the salt and light of the world. Shalom, and see you, and happy Easter. Advance happy Easter. See you next Monday over the same channel, Channel 47, and have a blessed week ahead. God bless.